So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online learning application. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell nang sa ganyan manotify po kayo once again sa mga i-upload po nating latest updates about online learning application. So pasensya na po if minsan lang po tayo makapag-upload ng ganitong klaseng mga content. Gawa na rin po siguro ng marami na po mga content creator ang gumagawa ng ganitong klaseng content. Pero anyways, alam nyo naman kung sino yung papanoorin nyo. It's up to you kung saang channel kayo manonood or maniniwala. Basta ako nandito lang ako sa inyo, nag-guide and nagbibigay ng advice para dun sa mga medyo hindi na talaga maganda yung pakiramdam or let's say sobrang stress na dahil sa mga problema dahil sa online learning application. So yun na nga mga ka-lifestyle, linawin ko lang sa inyo, karamihan po ng tumatawag sa inyo or nagbabanta, nananakot is mga third party collecting agencies po yan, no? So sana malinaw po, sila po yung mga bumibili, nagbibidding ng mga account na totally inabandon na or hindi na po talaga or pinabayaan na or dinedmatology na po talaga, no? Sila yung gagawa ng way, no, para makontak yung mga accounts na yon, kung sino ang may-ari na yon. So lahat ng posibleng way, paraan para matakot ka is gagawin nila, no? Yun po yung gawain nila, no? And then para mabawi din yung binayad nila doon sa company talaga, no? Kasi bibilin po nila yan for the sake na kumita din sila. So kahit sabihin na natin 50% yung bili nila, no? So ibebenta po nila yan ng mga 60 to 70. So kung makakolekta man sila ng ganung porsyento, of course kikita sila. So ganun yung proseso nila. So wag po kayo matakot sa mga ganung klaseng mga collecting agencies, no? Kasi gaya nung iba, hanggang dun lang po din yan, hanggang dyan lang po din yan, ano? Hindi po sila pwedeng magsampa ng kaso kasi hindi po sila authorized in the first place, no? Kasi kumbaga ninakaw lang nila yung mga privacy natin, yung private information natin, ano? Kasi unang-una, hindi naman talaga sila yung in-applyan natin, no? Doon talaga sa online learning application. So in that way, no, meron silang mga paglabag sa Data Privacy Act. So wala po tayong dapat ikatakot kasi gaya ng sabi ko, hindi yan sila pwedeng mag-complain sa NBI o magpatawag sa barangay or mag-summon, no, gumawa ng kung ano-ano mga bagay na mula sa gobyerno, no? So malabo pong mangyari yon. So wala po kayo dapat ikatakot. Kahit gaano kalaki, kaliit yung mga utang natin sa mga online learning application, mga ka-lifestyle, no? Hindi pwedeng makulong, no? Kung may pagkakakulong man, bouncing check law, yung ganun, and then yung kilala mo talaga, no, na notangan mo, or let's say yung mga korporasyon na makikita visible kumbaga sa inyong lugar mismo, doon pwede silang yung mga taong yon pwedeng maghain ng small claims, no? Pero hindi ibig sabihin na sampahan po tayo ng small claims, makukulong na po tayo. Yung small claims po is gagawa po yan sila ng agreement, no? Kung nanalo sila, of course, meron kayong agreement or kasulatan na gagawin within that days. Kailangan mong bayaran yung kabuuan na napag-usapan, no? Or napagpasyahan ng hukuman na ibabayad mo lang. So ganun yung proseso, no? So wala po tayong dapat ikatakot kasi until now, I know marami pa rin mga biktima ng online learning application. Hindi man yung iba hindi man sila aware, no, na meron ganitong klase mga channel. Meron po, nagkalat po talaga sa TikTok, sa Facebook. Ang dami pong mga biktima na nanghihingi talaga ng advice kung ano yung gagawin nila dahil sobrang stress na po sila, no?
no, kaliwat kanan yung tumatawag, no, yung mga relatives nila dinadamay na. So yun, hindi po nila alam totally kung ano yung gagawin. Yung iba talaga nangungutang na ng sobrang laking pera para ipagtapal sa mga online application, no. So yun yung ginagawa nila, no. Pero hindi ko naman ina-advise talaga na takbuhan nyo or totally i-deadman nyo. Yung mga online application lang po talaga na nasa tingin nyo hindi na makatao, kumbaga sinisira na yung pagkatao nyo, yun yung dapat iwasan nyo, or I mean deadmatology nyo na, para hindi na kayo totally ma-stress, ma-depress, at kung ano man yung mga naiisip nyo ngayon, no, yung mawala na. So ganun lang, ano. Ngayon kung na maganda naman yung pakikitungo, maganda yung agreement nyo, why not, no. Pangakuan natin, ano. Pero hindi naman ibig sabihin na kabuuan kagad yung ibabayad nyo. Pwede nyong datadatahan, ganun lang. So wag po tayong mangako ng kabuuan para in the future, kung dumating man yung panahon na napag-usapan nyo, is walang medyong hindi magandang mangyari, no. Kasi ganun din, kahit ikaw mismo pinangakuan ka ng ganung halaga, and then within that day, tapos hindi mo na kumbaga hindi mo na sunod, syempre magagalit ka, no. So wag na lang pong ganun. Kaya ganun din yung mga failed collector ng mga home credit, ano, ganun yung nangyayari sa kanila. Kaya medyo yung iba sa tingin ko nagagalit kasi pinapabalik, no. Halimbawa, balik ka na lang dito sa 15 sa sweldo ko, ganyan, tapos pagdating nung 15 wala namang binayad. So ganun. So take note po, take note po. Wag po kayo magbabayad sa mga failed collector, ano. Doon na lang po kayo direct sa account, kasi kahit terminated po yung accounts nyo, no, hindi po nandiyan pa rin po yung account number nyo, no. Doon pwede pa rin active pa rin po yun, no. Pwede doon kayo mag-direct magbayad. Wag po sa mga failed collector, kasi yung iba baka mamodus or may scam kayo, kasi baka yung iba nag-resign na sa trabaho, wala na totally dun sa pagiging collector, din nagbayad kayo, baka hindi ma-endorse or ma-credit yung binayad nyo. Yun yung mga posibleng mangyari. So ingat-ingat na lang po tayo as much as possible. Mas maganda if doon na lang po kayo direct sa account, no, kasi yung account nandiyan lang po yan. Hindi po yan mawawala as long as gamit niyo po yung SIM card, no. Kahit hindi niyo alam yung password, no, pwedeng ma-face detect yung accounts nyo, no, gamit lang yung face nyo and then yung number nyo. So ganun lang kasimple. So I hope maliwanag po. And then sa lahat po ng mga nag-approach sa messenger ko, sa Facebook, sa TikTok, pasensya na po if iilan lang yung mga nare-reply po natin, no, pasensya na po talaga. So again, mag-ingat na lang po tayo sa pag-loan sa mga online application. Wag na lang po tayong mag-apply kung ano-anong mga online application, kasi alam naman natin yung background ng ibang online application, ano. Sobrang haras, and paraan din po nila yan para matakot, masindak yung mga borrowers nila and then magbayad. So ganun lang kasimple. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.